ba? So nasaan na si Ambassador Romualdez? Di ba? Di ba kaibigan niya yung Ironclad. marami siyang kaibigan diyan. Ironclad commitment. Admar, meron pa hashtag friends, partners, allies. O nasaan na yung friends, partners, allies na yan? Akala ko ba tayo'y kaibigan? Admar, yung kalaban ng Estados Unidos na Iran, ang taripa nila ay 10% lang. Bakit tayo ay kaibigan? 17% ang taripa. Yan ba ang gawain ng friends, partners, and allies? Yan ba ang gawain ng merong ironclad na commitment? Nagpataw ng mga taripa, iba-iba. Iba-ibang bansa, iba-ibang taripa ang ipinato ng Estados Unidos po. Anong nakikita nyo po dito, lalo na sa Pilipinas at sa global market sa kabuuan, Doc? So, tingnan muna natin, Admar, yung motivation kung bakit ba nagkaroon ng taripa, no, to begin with. Kasi ang taripa po, mga kababayan, ito po ay klase ng economic policy para po protektahan, no, ang isang bansa, yung industriya ng isang bansa. Yun po talaga ang goal ng taripa. Kasi ang nangyayari po is imbis halimbawa na tayo mag-produce ng mga produkto, ang nangyayari inaangkat natin. So to discourage importation, what we do is we increase the price of our imports. No? Pinapatungan natin yan ng tax, tawag dyan tariff o taripa, para ma-discourage yung mga consumers na bumili ng mga imported na produkto. So ang ginagawa ng gobyerno dyan, nakakolekta sila ng taripa, no, sa mga ini-import. Ang ginagawa po dyan, mga kababayan, tawag nila dyan revenue. Kumikita po yung gobyerno dyan sa mga taripa. At ang ginagawa po nila dyan is ibinabalik po nila yan dun sa mga industriya na gusto nilang protektahan. So bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Donald Trump sa Estados Unidos nag-impose siya ng taripa sa auto sector. So halimbawa, pag mag-i-import sila ng mga sasakyan na gawa sa ibang bansa, pinatungan nila ito ng taripa. Kasi ang gusto nilang mangyari, imbis na ang Estados Unidos ay mag-angkat ng mga sasakyan, gawin nilang itong mga sasakyan sa kanilang bansa. No, yan po ay tinatawag na protectionist policy. Sa Pilipinas naman, meron din tayong taripa. No, kung maalala ninyo, meron tayong rice tarification law. So yung rice tarification law, ang goal niyan is to magkaroon ng playing field, no, yung ating even playing field, yung ating mga farmers dun sa mga imported na bigas. Yung mga imported na bigas na pumapasok, pinapatungan na ng gobyerno natin yan ng taripa, no, under the rice tarification law, it was up to 30-35%. At yung kikitain dun sa taripa na yan, babalik dun sa mga farmers in the form of the Rice Competitiveness Enhancement Fund. So essentially, yung taripa, that is done to protect yung mga local industry natin. So in the specific case of the rice industry, ang goal niyan is to protect the rice industry sa ating bansa. Now, ano naman itong nangyari lately about dito sa inimpose ni Donald Trump na mga taripa? Tandaan natin na ang goal po kasi ng taripa is to protect, the local industry. But it also has another objective. Since nga mali-discourage po ang pag-i-import, may posibilidad na magkakaroon tayo ng tinatawag na trade rebalancing. So halimbawa sa kaso ng Estados Unidos, may mga bansa na kung saan mas marami silang ini-import kaysa sa ini-export dun sa mga bansang yon. Kabilang na po doon ang Pilipinas. So para po magkaroon ng rebalance yung trade deficit na sinasabi natin, no, which is yung difference ng ini-import ng US kaysa sa ini-export nito, para po ma-rebalance yan, mag-impose sila ng taripa. At yan po yung nabuo dun sa executive order ni Donald Trump. Pakita nga natin yung slide 1. Kasi meron ako ditong quote mismo doon sa executive order. Ayan. So ito yung mga kababayan, para dun sa mga nakikinig sa atin, ibabasahin ko ito. No? If you allow me, ito yung regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual U.S. Goods trade deficit. No? Yan yung nabanggit natin kanina. Sa Section 2 nito, sinasabi, and I quote, reciprocal tariff policy. It is the policy of the United States to rebalance
global trade flows by imposing an additional ad valorem duty on all imports from all trading partners except as otherwise provided herein. So pause ko muna dyan. So sinasabi dito mga kabayan sa unang sentence ng section 2 na mag-impose sila ng taripa sa lahat ng kanilang trading partners, no? Lahat ng mga bansa. So how much is the taripa na to? The additional ad valorem duty on all imports, sabi sa second sentence, from all trading partners shall start at 10%, and shortly thereafter, the additional ad valorem duty shall increase for trading partners enumerated in Annex 1 to this order at the rate set forth in Annex 1 to this order. So kumbaga, sinasabi dito na lahat ng mga bansa na nakikipagkalakalan ng Estados Unidos, meron pong taripa na 10%. So 10%. Ibig sabihin yan, mga bansang ito, magmamahal yung import by 10%. Kasi nangyayari mga kababayan, yung taripa, pinapasa yan sa consumer. Eh. So, halimbawa, kung 10% yung taripa, magmamahal din ng 10% yung mga produktong ini-import nila. Pero, meron pang isang listahan. Ito yung Annex 1. No? So, ano ba yung Annex 1? Punta tayo sa slide number 2. Yung yan, yung Annex 1 na yan yung listahan ng mga bansa, no? Na meron pa silang karagdagang taripa. At kabilang po diyan ang Pilipinas na kung saan meron po tayong 17% na taripa. At dyan din yung mga ibang bansa, kagaya ibang bansa sa Africa, Lesotho, no, 50%. Nandyan ang China, 34%. Pilipinas, 17%. No, yung inimpose sa atin na taripa. No? So, ibig sabihin, meron kasing balita Admar na may nagsasabi na ang Pilipinas daw pinakamababa no na pinatungan ng taripa. Hindi, fake news po 'yon. Kasi ang sabi mismo doon sa nakita natin kanina sa slide number 1, sa lahat ng bansa na nakikipagkalakalan ng Estados Unidos, may 10% na taripa. So bigyan kita ng example. Sa kaso ng Singapore, wala ang Singapore doon sa listahan sa Annex 1, mayroon 10% na taripa doon. No? Wala yung Singapore sa listahan na yan. At mga iba pang bansa. No? So ibig sabihin, may mas napakarami pang mga bansa. Ilan bang bansa ang meron sa buong mundo, mga kababayan? May 200 yan. Nasa listahan natin dito, mga nasa around 56 lang ito na bansa. So ibig sabihin, meron pang mga more than 160 countries na kung saan na ang kanilang taripa mas mababa kaysa sa atin. Kasi ang nangyayari, sinasabi ng mga iba, no, na kung saan na advantage daw ang Pilipinas kasi mababa yung taripa na inimpose kumpara dun sa mga ibang kapitbahay natin. Totoo nga naman yun, nakita natin sa Annex 2 yan. No? Pero, there are more than 160 countries na ang taripa nila 10% lang. So bakit mahalagang malaman ito mga kabayan? Kasi ang nangyayari ganito. Meron tayo, Admar, tinatawag na trade diversion. So yung trade diversion, ganito po yan. So halimbawa, imbis na sa China, mag-i-import ang US, maghahanap sila ng mga ibang bansa na kung saan na mas mababa ang taripa. Kasi doon nilang nila kukuhain. So halimbawa, kung ang isang kumpanya, po-produce sa China, maghahanap siya ng ibang bansa na doon sa lilipat ng kanyang production. Yung mga bansang yan, posibleng mas mababa yung taripa. So doon sila pupunta. Aalis sila ng China or temporarily, mag-move sila sa ibang lugar. At often, yung paglilipatan nila, yung lugar na may mas mababang taripa. So kasi may mga nagsasabi rin, Admar, na advantage ito sa Pilipinas kasi it's possible na makikinabang tayo sa trade diversion. So halimbawa, yung mga pabrika sa China, no, na nagpo-produce at nag-export sila papuntang Estados Unidos, ililipat na lang sila sa Pilipinas, halimbawa. Pero nakita natin na napakaraming bansa pa na may mas mababa pang taripa kaysa sa Pilipinas. 10% lang sa iba. So doon na lang lilipat yung mga companies na yan from China, for example. And by the way, yung Vietnam, baka iwasan din nila kasi nga, ang laki ng taripa sa kaso ng Vietnam. At ang Vietnam talagang matindi ang tatamaan yan, Admar, kasi ang kanilang exports napakalaking porsyento ng kanilang gross domestic product, particularly yung kanilang export sa US. Kaya talagang ang ginagawa ngayon ng Vietnam is they're actually negotiating with the US right now as we speak. They're actually negotiating para maging zero yung taripa. Dok, singit ko lang. So meron tayong tinatawag na trade diversion na pwedeng mangyari dyan. Singit ko lang. So kung ang napansin ko,
kung sino yung may mataas na export papunta sa US, yun yung may mataas na taripa. Tama ba? Actually, Admar, yun yung may malaking trade imbalance. Kasi tinitingnan dyan yung difference ng in-import ng US kaysa dun sa ini-export nila. So halimbawa, kung malaki yung ini-import ng US sa isang bansa kaysa sa ini-export nila papunta sa bansang yon, yan ang isa sa mga naging basihan nung calculation nila ng taripa. Kasi nga gusto nila ma-rebalance yan. Gusto nila maging zero yung difference na yan, yung deficit. Kumbaga na sinasabi parang natin. So, win-win lang. yes. Win-win lang, hindi lang na lugi sila na lagi silang naglalabas, kundi meron din silang kumbaga balanse lang sila. Exactly the point. Mo ha, yung US Admar yan ang ginagawa. Nag-impose sila ng taripa. Anong ginawa natin? Nagtanggal pa tayo ng taripa. We're actually worsening yung trade imbalance. Ang ginagawa ng US, they're trying to close the gap. So makita mo Admar yung difference in policy, di ba? So what they're trying to do is to protect their local industries. Kasi yun ang mahalaga ngayon kay Donald Trump. Pinangako niya yan ng kampanya. Sinabi niya na pababalikin yung mga nawalang trabaho, i-revitalize yung kanilang manufacturing, and part of yung revitalization na yan, according kina Donald Trump, was itong policy ng mga taripa na ito. And kumbaga, parang hindi mo pwedeng sabihin na, oy, tayo yung may mababa kasi in fact 10 yung pinakamababa eh. At yung nandun lang sa annex sa listahan is 11% ng umpisa. The rest na hindi nalagay sa listahan, yun yung may pinakamababa na 10 na lang. Yung 11 pataas yun yung nakasulat. So tayo nasa 17. Okay? So hindi mo rin sasabihin na magiging advantage yan kasi automatic mag-aano sila dito, maglalagak ng kanilang puhunan. Hindi rin yan assurance do kasi parang andali lang sabihin na ay maglalagak sa atin, advantage yan sa atin. Kasi una, maraming factors din maliban sa taripa ang ikonsidera para mamuhunan na dito. Ang tanong pa nga, kikita ba ako dyan? Okay ba dyan? Safety ba dyan? Mayroon bang ano dyan? Baka hindi stable yung mga ano natin. Magulong politika. Magulong politika. So hindi siya assurance talaga, hindi siya talaga good news agad para sa Pilipinas. Kasi Malacanang is trying to spin this. Ito ay beneficial for the country. Actually, hindi pwedeng direktang masabi yan. Kasi nabanggit nga natin kanina na napakaraming bansa na may mas mababang taripa kaysa sa atin. 10% lang yung pinapong sa kanila. Ikalawa, Admar, with or without these tariffs ng Estados Unidos, tingnan na lang natin yung conditions sa ating bansa, whether or not is attractive to foreign investors. Basta nabanggit mo na yan kanina. So yung cost of doing investment, cost of production, yung infrastructure, yung singil sa kuryente, yung governance, yung red tape, yung graft and corruption. Lahat ng yan, these are factors that deter foreign investment, and yung pagpatayo ng mga pabrika sa ating bansa na makakalikha ng maraming trabaho. Nadagdag pa itong taripa na ito. So, halimbawa, may mga bansa na dati-rati hindi naman sila attractive kumpara sa Pilipinas. Ngayon, naging mas attractive na sila kasi ngayon taripa nila 10% lang, tayo 17%. Ito pa. Kaya nga alam mo, Admar, may payo ko lang sa gobyerno. Alam ko, monitor tayo, Admar, ng mga kaibigan natin sa alam mo na, monitor tayo. Ito, payo ko po sa inyo. Mag-set up po kayo ng task force. Itong task force na ito ay iba-ibang mga ahensya. So, nandyan halimbawa ang DTI, nandyan ang NEDA, nandyan ang Department of Finance. What these agencies will do is to come up with a response to the tariff. Ang aking recommendation dito, huwag ninyong gayahin halimbawa yung kaso ng China na magre-retaliatory tariff. Kasi maliit po tayong ekonomiya. Yung mga malalaking ekonomiya, sila lang ang may kay na mag-retaliate kasi kaya nilang gawin yan. Yung kayang magdikta. Mali tayo Yung kayang magdikta. Yes, kasi mali tayong ekonomiya. Kapag ka tayo nag-retaliate, mas malaki ang balik sa atin na negative. So, ang kinakailangan natin gawin dito is, una, mag-negotiate tayo sa Washington. Diba? So, nasaan na si Ambassador Romualdez? Diba?
Di ba, kaibigan niya yung Ironclad. marami siyang kaibigan dyan. Ironclad Yes. commitment. Admar, meron pa, hashtag friends, partners, allies. O nasaan na yung friends, partners, allies na yan? Akala ko ba tayo'y kaibigan? Admar, yung kalaban ng Estados Unidos na Iran, ang taripa nila ay 10% lang. Bakit tayo ay kaibigan? 17% ang taripa. Yan ba ang gawain ng friends, partners, and allies? Yan ba ang gawain ng merong ironclad na commitment? Doc, Di ba? halimbawa, pagpalagay natin, maraming mga nahimok tayo ng mga investor kasi kumpara sa mga ibang bansa, mababa daw tayo sa 20 kumpara doon sa mga nasa taas pa, maglalagak. Magi-stick ba dyan ang US or same din na itataas din yan eventually? Actually, knowing Donald Trump's unpredictability, it's hard to tell, no? Kasi it depends sa negotiation. It will depend on how to deal with Donald Trump. Deal with Donald Trump kasi, mga kababayan, meron kasi siyang ugali na kumbaga binavalue niya yung personal relationships. Gusto niya yung parang binobola siya. Sa totoo lang, Admar. So, halimbawa, kinausap si Donald Trump, gusto niya na pinupuri siya. Gusto niya yun. Pagka pinupuri mo siya, personal yung relasyon mo, you will be on his good side. No? Yan ang gusto niya. So, since alam na natin yan, no, at friends, partners, and allies, hindi ba? Papunta tayo ng delegation sa Washington, kausapin si Donald Trump o kaya yung kanyang mga opisyales, makapag-negotiate tayo, Admar, ng exemption dyan sa taripa na yan. Kasi nga, meron naman tayong existing na mga leverage with the Americans. Tandaan natin, gusto yung, di ba? Gustong-gusto nga ng Amerika yung lugar natin dahil malapit tayo sa China. O, baka posibleng gamitin yan para sa ibaba yung taripa to zero. Isa ko pang nakikita dito, Admar, ito, pwede rin gamitin to ng Estados Unidos as leverage. Nababalitaan natin yung F-16 fighter na posible na magkaroon tayo. Baka in exchange of the taripa, baka sabihin, bumili na lang kayo ng aming mga F-16, aalisin na namin yung taripa. Posible rin yun. But I don't really recommend that kasi sa kaso ng Pilipinas, sa ngayon, hindi natin kailangan yung mga mamahaling F-16 kasi ang daming nagugutom. Ang daming dapat pang pagtustusan ng gobyerno kaysa dyan sa mga F-16 fighter na yun. Although, magandang gamitin yung F-16 sa mga terorista, di ba, Admar? Magandang gamitin yung pang bomba, no, sa mga terorista dyan sa Pilipinas para mawala na yung insurrection, ano? Kaya lang, hindi pa natin ma-afford yan sa ngayon. At sana wag gamitin yan as leverage para maibaba yung taripa to zero. No? So, ganun yun. So, meron tayong mga pwedeng gawing leverage dyan pag nakipag-negotiation tayo. Pero sa palagay ko talaga, Admar, yung unang naging response nila dyan, na sinasabi nila na beneficial para sa Pilipinas yan, I tend to disagree with that. Kasi yung taripa na yan, ang daming sektor na matatamaan. Alam mo, Admar, pakita natin yung slide. I think it's slide number 3 or 4. Pakita natin, Comsec. Meron tayo dyang ayan, so yung slide number 3, yan, Admar, galing ito sa PSA. Ito yung exports natin by major partner country for 2024. Kitang-kita natin dyan na among all the countries in the world, sa kasalukuyan, Estados Unidos ang ating number 1 destination ng mga export. Tandaan nyo yung number na yan, ha? Ang export natin for 2024 is mahigit $12 billion. No? Yung kabuuang in-export natin sa Estados Unidos. So ano-ano ba yung mga in-export natin? Punta tayo sa slide number 4. Sa slide number 4, makikita nyo dyan yung mga produkto. Ayan. Yung electronics, Admar, 6.5 billion. No? Kalahati ng ating ine-export papuntang US ay electronics. So kapag ka nagkaroon ng taripa dyan, which is meron na nga, ang daming maapektuhang trabaho dyan. No? Malaking sektor yan, ang daming ine-employ niya. Ikalawa, Admar, coconut oil. Mantakin yung coconut oil, $500 million dollars worth of coconut oil ang destination niyan US. Nandiyan pa si garments, mga damit, textile and apparel, $467 million dollars.
Yung mga fruit juices, mga kababayan, yung mga pineapple juice, mga mango juice sa Mindanao, nandyan yung mga plantation, di ba Admar? Sa bukid nun yung iba dyan, nasa Davao pa yung iba. Plantation ng saging, no? Yan sa fruit juices alone, 257 million. Kasama na ang fisheries, yung mga sardinas, yung mga tuna na dilata, o kaya yung mga tuna mismo na frozen na ine-export, $255 million. And finally, processed fruits. Nandiyan na yung mga dried mango, yung mga banana chips, 178 million. Just imagine, mga kababayan, pag nag-impose ng taripa ang US sa mga produkto na yan, ang daming mawawalan ng trabaho. At ikalawa is dahil nga magko-contract yung sector na yan ng specifically sa agriculture, ang dami eh. Tsaka sa manufacturing, kasi sa electronics, that's part of manufacturing. Magko-contract yan at makakalead yan, Admar, sa pagtumal ng paglago ng ekonomiya natin sa mga darating na quarter. Kaya nga, yung sinasabi dyan ng gobyerno, no, narinig ko yung kanilang mga opisyalis sa balita, sinasabi nila, that might actually be beneficial for the Philippines. Well, kung yan ang spin nyo, yan ang spin niyo. But what the facts are saying is different. Kasi yung taripa na yan, that would drag our growth. No? Hihila yan sa paglago ng ating ekonomiya pababa. At may mga kababayan tayong mawawala ng trabaho. So anong programa natin ng gobyerno dun sa mga mawawala ng trabaho? Hindi ba? So ano yung gagawin natin? Kaya nga, ang recommendation mo talaga, Admar, we need to appoint or create a task force for this. Kasi malaki ang mawawala sa atin as a result of these tariffs. Marami mga mawawala ng trabaho, may mga sektor na magko-contract, makakalead yan sa pagtumal ng paglago ng ating ekonomiya. So, nasaan na lang tayo pupulutin? So, dapat meron silang ginagawa dyan. They need to engage the Americans on how to possibly, no, ideal situation na tayo ay ma-exempt dyan sa taripa na yan, Admar. Ang dami pa naman nating mga special economic zones. Doc, no? Meron dyan sa Calabarzon, dito sa Central Luzon, meron din sa Cebu. Kasi alam ko ito dahil ilan sa mga kapatid ko ay nakapagtrabaho dito at yung mga electronics, yan, no? And meron akong dito, merong post si Professor Ana Malindugoy ukol dito. Same kayo ng pananaw na nakikita, maapektuhan, taliwas dun sa sinasabing good news nga. Pero meron siyang suggestion dito. What to do? Ang sabi niya dito sa kanyang post, the Philippines should push toward diversification. The country should deepen ties with China, Japan, India, ASEAN, EU, and other countries in Asia Pacific, especially via trade agreements. Kumbaga, pwede nating maibsan yung epekto nito kasi parang umaasa tayo lahat sa export natin, 'di ba, sa Estados Unidos. Pero kung meron tayong maganda na relasyon sa ibang mga lugar na nag-aangkat din, pwedeng maibsan ang epekto na ito, Doc. Pero sa nakikita mo ba, meron na bang ganyang move? Kasi sa China, inaaway natin. Pakita natin yung slide number 3 to inform our discussion. So sa slide number 3, nandiyan kasi yung mga bansa na kung saan tayo nakikipagkalakalan. Ayan, no? So clearly, Admar, based on this data, kasi ito yung pinagpupuntahan ng mga export natin, ano? Ang kinakailangan natin dito is ma-diversify. Tama si Professor Ana Malindugoy, which by the way, na special mention siya, Admar, sa TRICOM hearing, ano? Kasi bago pumasok dito, I was monitoring the TRICOM hearing eh. Hindi ba? Mahirap pala ngayon eh. Hindi na tayo pwede basta-basta magbigay ng opinion, no? Makomsek tayo niyan. Hindi daw siya tunay na tao, baka daw hindi tunay na tao. Sige. Yun nga naalala ko, sabi ko ito si Professor Ana Malindugoy, who's a good friend, ano? Yan yung chatbot natin. Di ba yung chatbot? Parang chat GPT. Ano? So, but kidding aside, shout out kay Professor Ana Malindugoy. Tama siya no? Sa kaso na yan, we need to diversify kasi makikita natin talaga na yung bulk ng ating mga ine-export goes to the US, Japan, Hong Kong, China.
kailangan dumami pa yung mga bansang yan, mga kababayan. At kailangan malalaki rin yung mga amount na nakukuha nila. So, halimbawa, tingnan mo ano yung mga large economies na wala sa listahan na yan? India is an example, Admar. There are billions of people in India, napakalaking market ng India, and yet wala siya din sa listahan. Nasa other na lang yung India. Kaya laking market nun. Hindi lang yun. Yung mga bansa sa Africa, no? Africa is actually a large growing market. In fact, China is even going there, no, as to expand their trade relations. So kumbaga itong chart na ito na nakikita natin, hindi pa ito fully diversified. Kasi kung fully diversified yan, mas marami pang mga bansa na significant din yung pinapupuntahan ng mga ini-export natin, diba? Kasi ang nakikita natin dito sa based sa ating trade policy, tayo nakikipagkalakalan doon sa mga traditional na mga bansa na tayo nakikipagkalakalan. Ganun yung nakikita nating pattern sa ating trade, yung mga traditional na. Iba na ho ang mundo ngayon. No? Hindi na ito 20th century, hindi na ito yung panahon ng Kastila or panahon ng Amerikano. Iba na ho ngayon panahon na ito. So, what we need to do is to further expand. Maghanap tayo ng mga bagong markets, no? Ibig sabihin, mag-rely tayo less sa Estados Unidos kasi nga sa nakikita natin ngayon, inward yung nagiging policy nila. No? Yung mga tariffs na yan, these are all part of inward and protectionist policies. Sa kaso naman sa Pilipinas, dahil nga tayo maliit lang na economy, hindi tayo makakaganti sa Estados Unidos. So what we need to do is as part of the strategy, but by the way, yung strategiya na yun, Admar, medyo long-term yan kasi hindi ganun kadali or kabilis na ikaw ay mag-transition into, to expand your trade into other nations. Hindi ganun kadali yan. So, yan ay for more of a medium to long-term strategy. But that has to be part nung sinasabi kong task force kanina. No? Dapat ginagagawin din nila yan to identify potential markets na kung saan na pwede ang Pilipinas pumasok at makipag-engage sa mga bansang yan to further diversify our trade relations. So tama si Professor Ana Malindugoy dyan. I agree with her 100%. Pero nakikita nyo ba na pwede pang lumaki? Halimbawa, doon sa sa slide number 3 kasi kung i-minus natin yung United States of America, yung dito sa Asia, Japan, Hong Kong, China, Korea, Thailand, pwede pa bang mapalaki ito? Ang problema lang, ano pa bang mai-offer natin? That is actually a good question. No? Diba? Well, it's a function of how the markets in these countries are growing. So, halimbawa, kung may demand, may appetite ba sila sa mga produkto na nagawa sa Pilipinas. Now, that also informs the idea na dapat din ma-improve Admar yung ating manufacturing. Kasi, paano mo i-increase yung export kung wala ka namang i-export? Ayun nga rin. Diba? So, yun. So, what we need to do as well, again, this is part of the yung aking recommendation ng task force na yan, is to identify opportunities for manufacturing expansion. And again, medyo medium to long term yan kasi again, hindi naman ganun kabilis at kadali. No? Maibuhayin muli ang manufacturing ng ating bansa. No? So, kumbaga, what we need to do is to identify kung ano yung mga products na pwede pa nating ma-produce at maibenta sa mga bansang para tumaas yung numero na yan na nakikita nyo sa chart. No? But another way to do it, Admar, is meron naman tayong mga existing na mga produkto na imbis na halimbawa sa Estados Unidos natin i-export, i-export natin ito sa ibang mga bansa na walang taripa or baka mababa ang taripa, mas friendly sa atin kaysa sa Estados Unidos sa ngayon. No? Sino pa ba ang mahilig dito sa itong sa electronics, itong sa slide 4? Coconut oil, garment and textile, fruit juices. Ang alam ko, mahilig talaga, meron tayong malaking export sa mga prutas. Diyan talaga sa China. No? So kung actually, napakalaki ng demand daw dyan sa China. Biruin mo, ilang billion ba yung populasyon nila dyan na to the point na hindi kinakaya yung demand. Kaya nga, nauungusan na tayo ng ibang bansa na kaya sa saging na lang, nauungusan na ata tayo ng Vietnam. So, bawas lalo na ngayon na nagkaroon ulit tayo ng tension with China,
talagang ano pa bang may o-offer natin na saan natin ilalako natin itong electronics, coconut oil, garments, fruit juices, fisheries, and processed fruits? Pero tandaan din natin, Admar, na itong mga bansang ito, nag-i-export din sila sa US. And since dahil nga sa taripa, less likely na mabibili yung kanilang mga produkto kasi nga dahil sa taripa. So meron tinatawag na trade diversion. So ang tanong ngayon, saan pupunta yung mga produkto na dati nilang ine-export sa US? Posibleng pumunta yan sa China. And then, for example, we are trying to sell this product to China. Magiging mas lalong competitive ngayon yan, Admar. Kasi nga, meron nangyaring trade diversion na napupunta sa China. Halimbawa, yung mga produkto na dapat sa US or sa Japan napunta, as an example. So, kumbaga, we still need to be competitive. No? Even with the tariffs, kailangan maging competitive pa rin tayo kasi makikipagkompetensya din tayo dun sa mga bansang iba na nagpo-produce din eh. Di ba? So ano-ano ba mga bansa nagpo-produce ng durian, for example? Mga bansa nagpo-produce ng saging. We are also competing with them. So kumbaga, ang kinakailangan talaga dito is, speaking of the word compete, is mai-improve yung ating competitiveness, no, as an economy. Yun yung kinakailangan ding mangyari dyan. Kasi kung hindi tayo competitive, baliwala rin, talo pa rin tayo. Kahit may taripa o walang taripa, talo pa rin tayo, Admar. Maging mediocre pa rin yung ating performance sa kalakalan. Gaano naman kahalaga, Prof. or Doc, na meron tayong or meron ang isang bansa na kasapi siya ng halimbawa BRICS, yung mga ganyan na mga organisasyon, gaano kahalaga? Kasi naalala ko, Thailand ata yun, yung Malaysia, parang Malaysia ata na sasali sila or nakasali na ba sila. Binanggit niya kung gaano kalawak yung market. 'Di ba? Nakita nila kung gaano kalawak yung market yung mga sa members doon ng BRICS. Tayo, wala naman tayong ganun pa ka-friendship. Parang pinipigilan pa nga tayo. So, una, problema pa nga sa atin yung yung may offer natin, tapos yung market na sunod natin ngayon, lalo na ngayon nagtaas na ng taripa itong Estados Unidos. Mahalaga ba 'yon na meron kang ganung klase ng organisasyon, or nakita na ba ito na ibang mga bansa na parang lumilihis na rin sila na nakatutok lang sa US, dito naman tayo sa ibang mga bansa na pwedeng pagtuunan ng pansin, Doc? Iba na kasi yung mundo ngayon, Admar, iba na yung sitwasyon. Dati-rati, dalawa lang yan eh. It's either you're in the side of the West or you are with the USSR. Nung Cold War yan, wala na, tapos na yung Cold War. Iba na yung sitwasyon natin ngayon. Sa kaso ng Estados Unidos, nagiging protectionist sila, inward looking, at yung kanilang policies sa ngayon, that will cause other countries to gravitate towards each other. So for example, sa kaso ng BRICS, di ba? So ang mangyayari niyan ngayon is mas lalong magiging close, no, itong mga bansang ito as a result of these policies by the United States. Pero ika nga, tama ka rin, Admar, no? Kasi sa kaso ng Pilipinas, para tayong may tanikala eh. Yung tanikala na yan, hinihila ng Estados Unidos yan para hindi tayo sumama sa mga ganyan grupo kagaya halimbawa ng BRICS. Parang merong humihila pa rin sa atin para hindi tayo sumali. Nabanggit ko kanina ang bansang India, Admar. India, part yan ng BRICS. Yan yung letter I dun sa BRICS na yan. India is one of them. And India is such a huge market. Why not the Philippines and India have better trade relations? Kasi ang laking opportunity niyan, Admar. I mean, while China is there, no, China, given the current geopolitical climate, medyo tayo based nga sa attitude ng Philippine government, parang ayaw nila masyado ngayon makipagkalakalan o makipag-engage sa China. Ayaw nila. Gusto nila US. Pero, as a substitute to China, may mga ibang bansa. Nandyan ang South Africa, nandyan ang India, at may mga iba pang bansa sa Africa na pwede tayong makipagkalakalan. Pwede i-improve or i-enhance yung ating trade relations. So, tama ka, no? Yung BRICS po pwede yan, as a group, pwedeng i-exploit yan ng ating bansa, no? Para maging mas friendly tayo sa kanila at makipagkalakalan tayo lalo pa. Or, pwede tayo makipag-usap sa kanila individually rin, Admar. So you can talk to these countries on a bilateral basis, no? At makipag-negotiate ka ng mga trade agreements between these countries para naman ma-diversify. Kasi ang goal natin dito is diversification ng ating trade relations. Doc, nakita niyo po ba
na mas lalong mapapabilis ang de-dollarization ng mga bansa, 'di ba? Na naririnig na natin ito, may mga gumagawa na. Nakikita nyo ba dito sa recent na ginawa ng Estados Unidos, mapapabilis yung ano na yun? Or mas maraming Well, may anunsyo rin kasi si Donald Trump, Admar, na sinabi niya na kapag ka nagdi-dollarize, mag-i-impose siya ng I think 100% na taripa dun sa mga bansang magdi-dollarize. No? Meron siyang may ganyang naging threat si Donald Trump. So ibig sabihin ay bagamat inevitable yung de-dollarization, mangyayari yan, Admar. Posible sa lifetime natin or posible after, we don't know, but it's a matter of when. It's no longer a matter of if. Yang sa kaso ng de-dollarization, mangyayari yan. Pero hindi natin alam kung kailan. No? Kung mapapabilis yan, history will be the judge. No? But the way I'm seeing this right now is there is a lot of resistance from the United States for de-dollarization. For obvious reasons. No? Kasi nga, ano nila yan, source of, kasama yan sa kanilang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila yan, dollar, paggamit ng dollar sa kalakalan. No? Pero inevitable na magkakaroon tayo ng de-dollarization. Now, in terms of how fast or yung pace ng de-dollarization, that would largely depend on future events. No? Pero sa ngayon, nakikita ko tong sa kaso ng taripa, ang mangyayari dito, Admar, kasi maglalapit sila sa Estados Unidos, makikipag-negotiate sila. Kagaya halimbawa ng Vietnam. So yung Vietnam sa ngayon, lumapit na sila sa Estados Unidos. Kasi mantakin mo, Admar, ha, 30% no, ng kanilang gross domestic product is kalakalan with the US. So kapag ka nagkaroon ng taripa, dahil yung kanilang gross domestic product, ang laki ng exposure nila sa Estados Unidos. Kaya nga, nakikipag-negotiate na sila ng trade deal with the US. Ang goal nila is zero tariffs for both. No? So, dapat sa kaso ng Pilipinas, ganun din tayo. Kasi nga, sabi ko nga kanina, maliit tayo na ekonomiya, makipag-engage tayo sa Estados Unidos, mababa yung taripa, para okay na tayo. And on top of that, mag-diversify din tayo ng ating trade relations, and also at the same time, i-improve natin yung ating manufacturing base, yung ating industrial capacity. Kasi nga, paano ka makikipagkalakalan with the rest of the world? Wala ka namang maikakalakal. Kailangan ma-improve at ma-increase natin ang ating domestic productive capacity. Gaano kalaki yung export na kita ng government sa ekonomiya natin, Doc, sa GDP natin? Yung nakita ko lang sa US, no, sa kaso ng US, yung ating exposure is 3% ng ating GDP. Yung exports natin to US. No, kinalculate ko na yan. Actually, ang exact figure niya is 2.7%. Yun yung percentage ng ating gross domestic product na export sa US. So sa pangkalahatan, kasi kung titingnan mo, Admar, meron tayong datos niyan based dun sa ating kasi ganito yun, Admar, pag ika-calculate mo yan, you have to look at exports and imports, and then kukunin mo yung difference nila. At kung makuha mo yung difference nila, yun yung magiging contribution mo sa GDP. So halimbawa, Admar, kung mas malaki yung ini-import mo kaysa sa ini-export mo, yung net export mo negative. At kung yan negative, kung meron kang trade deficit, nakaka-contribute yan sa pagliit ng iyong ekonomiya. Kasi mas marami kang ini-import kaysa sa ini-export. Kaya nangyayari sa Pilipinas. At sa US din. Kasi nga lagi tayong may mga trade deficit. Kaya nga ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno, maging tayong parang kagaya ng China. Ang China, nung sila ay nag-develop, naka-experience sila ng napakatagal na panahon na meron silang trade surplus. So yung trade surplus na yun, Admar, mas malaki yung kanilang ini-export kaysa sa kanilang ini-import. Just imagine kung meron tayong trade surplus at isama nyo pa yung pagpasok ng mga remittances galing sa OFWs, abay talagang yayaman tayo ng sobra niyan, mga kababayan. Kasi makikita natin na yung ating ekonomiya, we are on a surplus. Hindi ba? So ano yan senyales na yun, hudyat na yun na unlad ng ating ekonomiya. So yun yung kailangan i-aspire natin, mga kababayan. Kailangan i-aspire ng ating bansa over the long term is ma-achieve natin yung mas mahigit yung ating ine-export kaysa sa ini-import. Para tayong kaso ng China nung nagde-develop na siya nung mga early 21st century. Mga 2001, 2002, makikita nyo yung laki ng ine-export ng China compare sa kanilang import, napakalaki. Ganon din, Adman, yung nangyayari sa Vietnam.
No, yung Vietnam, mas malaki yung kanilang mga export kaysa sa kanilang mga ini-import for certain industries. Ano? So, kumbaga, kailangan ma-achieve natin yan para lumago pang lalo yung ating ekonomiya. Opo. Magiging mabilis ba yung masamang epekto niyan sa atin na Doc, yung 17% na taripa sa ating mga ine-export? Nabanggit nga natin, lalo na sa mga export processing zone natin, mga kumbaga yung marami din tayong mga manggagawa po diyan, magiging mabilis ba yung epekto niyan? And Depende sa produkto, depende. ano yung sa tingin niyo po yung mabilisan na hakbang na dapat gawin ng government niyan? Yun ang magandang tanong dyan. Ano? Kasi nga dyan napapasok yung suggestion ko kanina doon sa task force na yan. Ano? So, ganito kasi yan. Depende sa industry, depende sa produkto. So sa kaso ng electronics, kasi alam niyo yung mga electronics natin, yan ginagamit pa yung input to produce the final gadget. Kumbaga sa isang gadget, yung individual components ng gadget na yan, dyan sa Pilipinas ginagawa. So ang pwedeng gawin dyan ng Estados Unidos, okay, may mga iba pa pang bansa na gumagawa nitong itong component na ito at ang taripa nila ay 10% lang. Kung meron, doon muna tayo bibili. No, parang ganun yan. So, may posibilidad na bumaba yung export demand ng Estados Unidos for these products. Now, however, sa kaso kasi ng mga electronics at mga semiconductors, medyo kakaunti lang yung mga bansa na merong ganyang capacity. Kasama tayo dyan. So, sa kaso ng electronics, baka the Americans will leave it for now na they will pay more for their gadgets kasi kakaunti lang yung mga substitute countries na pwede nilang mapuntahan dyan. Sa kaso naman ng agrikultura, Admar, dito ako nababahala actually sa sektor na yan. No? Kasi sa kaso ng agrikultura, bigyan ko yung example. Kung ako isang Amerikano, nakita ko nagmahal na ang pineapple juice na ini-import galing sa Pilipinas, bakit pa ako magpa-pineapple juice? Pwede naman akong uminom ng ibang juice na gawa sa ibang galing sa ibang bansa na mas mura. So, babawasan ko yung aking demand, yung aking pagkonsumo ng pineapple juice or ng mango juice na gawa sa Pilipinas halimbawa. And that will have an immediate effect sa agriculture sector. Kaya alam mo tama, Admar, yung concern ng ating mga kaibigan sa agriculture sector. They're actually voicing concern about dito sa taripa na ito kasi sa kaso ng agriculture, medyo mabilisan ang magiging epekto niyan. Mabilisan. Kasi yung mga produkto na yan, merong mga may mga substitutes kaagad na pwedeng ipagpalit na kung saan mas mura. Kaya ang epekto sa sektor ng agrikultura ay medyo immediate yan. So, anong pwedeng gawin ng ating gobyerno? Ano yung mga klaseng policy intervention na pwedeng gawin? So, unang-una is i-identify nila yung mga sectors na matatamaan. So, meron na sila dapat na pag-aaral niyan na okay, ito yung mga sectors na kung saan na malaki ang exposure nila sa Estados Unidos. Gaano karami ang mga manggagawa sa sektor na ito? At ilang porsyento dito ang posibleng mawalan ng trabaho. At kapag na-determine nila yan, then they could see kung anong klaseng intervention. Halimbawa, pwede bang i-retrain itong mga workers na ito para mailipat sila sa mga ibang sector? Anong klaseng assistance, tax incentives for example, ang pwedeng ibigay doon sa mga manufacturers para matulungan sila at least just for the time being? And ano yung klaseng intervention ng government na pwede nilang gawin to introduce these companies to other markets? Kasi hindi lang naman US ang mga market. May mga iba pang mga bansa. So kagaya halimbawa sa kaso ng mga juices, nandiyan ang China, nandiyan ang Australia, nandiyan ang New Zealand, nandiyan ang Japan, South Korea. I-expand yung mga markets doon. So pwedeng makatulong ang ating gobyerno doon sa mga companies na traditionally have been exporting to the US para mas ma-diversify yung kanilang portfolio, magkaroon ng mas maraming bansa na pwede silang makipagkalakalan at mag-export at matulungan yung mga sektor. So yun yung kailangan gawin nila dyan. They need to conduct a sectoral study kung ano-ano yung mga sektor na posibleng matamaan. Kaya nga kung may nakikinig sa atin, yung mga nagmo-monitor at naibigay ko na sa inyo yung mga sektor na posibleng matamaan kaagad
no nitong taripa na to. And what you need to do, come up with the effective policy interventions para po matulungan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mahihirap na nasa agriculture sector kasi malaki po ang magiging epekto nito sa kanila. Lalong-lalo na yung mga ini-export na mga produkto papuntang Estados Unidos. Pero hindi naman ibig sabihin, Doc, na titigil yung pag-export. Ang mangyayari niyan, magiging mababa na yung kita ngayon. Yes, kasi may mga bansa pa rin naman sila na pinag-i-exportan aside from the United States. Nakita na natin yung kanina doon sa slide number 3. Diba? So may mga iba pang mga bansa. Ang mangyayari lang is mababawasan. Yung kanilang, mababawasan yung kita, posibleng mabawasan yung mga manggagawa. Kasi dati-rati, meron tayong isang segment ng ating planta na kung saan ito ipapuntang US ito. Ngayon medyo naging matumal na yung demand ng produkto ito sa US. Medyo huwag muna kayong pumasok bukas. Parang ganon. Huwag muna kayong magtrabaho kasi nga walang demand dun sa mga ginagawa nila going to the US. So yun yung magiging yun yung magiging mabilis na yes, dapat pagtuunan ng pansin kasi yung paghahanap ng market medyo hindi agad-agad yun makakaano eh. Kumbaga manunuyo ka pa niyan ng mga bansa. Naalala ko nga, Doc, nung nakapanayam namin yung taga-sektor ng durian lang ito isang produkto. Nung nagkaroon ng magandang relasyon ang China at Pilipinas during Duterte administration, nabuksan yung pagbili ng napakaraming durian. Nalimutan ko lang yung ilang tons yun. Tinanong ko sila, ano ba yung demand ng Sabi ng taga-durian sector sa Davao area, parang presidente siya ng grupo doon, kaya nila na kumuha ng maraming durian. Pero nag-set sila ng parang volume. Yung volume na yun, Doc, parang pinagsanib mo na yung demand ng Pilipinas tsaka yung in-export natin. Ganon kalaki yung demand nila doon. Lahat ng mga natin, parang hindi pa yata hindi pa kaya na ma-produce nga ng Pilipinas. So why not doon mag-isip na, kahit before pa ito, na palaguin pa. Kung merong ganyan na potential na marami kang mga buyers, marami kang mga doon ka magpalaganap ka ng maraming plantasyon ng mga ganito. Doc, hindi ka na mahihirapan sa future natin. Kaya nga alam mo Admar, base sa datos na nakita ko sa growth ng ating agriculture sector for the longest time, it's either 0, negative, 1%, hindi talaga siya lumalago ng mataas. At nagre-reflect yan dun sa nakita mo, Admar, na describe mo sa akin kanina na kung saan na ang dami-daming potential, lalo na sa durian, pwede pa mag-produce ng marami, and yet, parang hindi tayo nakakapag-exploit nitong industriya na ito in a way na talagang ma-maximize yung production. So kumbaga there's a problem sa ating bansa in terms of productivity. There's a problem in terms of how to effectively use inputs. Kasi sa totoo lang, Admar, meron naman tayong lupain, di ba? Meron tayong lupain para sa agrikultura. We have the weather, magandang klima para to grow these crops. We have the farmers, we have the workers. And yet, makikita natin na hindi natin na-achieve yung optimal production levels. Diba? So, may problema in terms of how we are using inputs. And that would require some structural changes within the agriculture sector. So again, these are for medium to long-term solutions to Admar, to pinag-uusapan natin. Kasi, again, if you want to transform a specific sector, transformation of this magnitude will not happen overnight. Medyo matagal-tagal yung transformation. Yan. But again, for the meantime, what the government is doing is settle for band-aid solution. At ang nangyayari, Admar, yung mga band-aid solution ng ating gobyerno, nagiging permanent solution yung band-aid solution. Kaya walang nangyayari. Yun nga kasi marami na tayong alam na mga ini-export natin. Naunguna na dyan yung saging. Naalala ko noon during Pinoy administration na nagkaroon din tayo ng labuan with China. Naghigpit ang China. Talagang
bagsak yung ano natin, sektor ng export sa mga saging, lalo na yung mga nagstrikto sila, ganito ganyan. Kumbaga, ito na yung na-maintain natin at pwede pa nating palaguin, pero umabot sa punto talagang naungusan na rin tayo ng mga bansa na noon ay lamang tayo, like kagaya sa Vietnam, lamang tayo dyan sa palay dati, sa bigas dati. Ngayon, sila na namamayapag, sila na nga ang nag-export, tayo na nga ang nag-aangkat sa kanila. Pero ito, Doc, papaya natin kanina, nabanggit mo, na isa sa mga pagtutuunan ng pansin ngayon ng gobyerno, yung pagbili ng F-16 fighter jets. Okay? 323.6 billion pesos ito. Sa isang FB post ni former Air Force Major General Romeo Pocis, maliban dito sa kung bibili talaga tayo na worth 323.6 billion pesos, dapat ding isaalang-alang yung magiging maintenance nito. At meron siyang breakdown. Okay? Doon sa breakdown niya, may tinatawag siyang peacetime operations. Ito yung panahon na walang operasyon ng mga hindi wartime operations. Sa peacetime operations, nag-average siya ng at least 300 flight hours sa isang buong taon sa kada isang jet. Okay? Kada isang fighter, F-16 fighter jets. So sa kada isang fighter jet pala, na at least average 300 flight hours isang buong taon, $2 million ang fuel, $1.5 million ang depot maintenance, $1.2 million ang organizational maintenance, $1.4 million US dollars spare parts and consumables, $1 million para sa personnel, pilots and ground crew, $700,000 na training and munitions, and $600,000 base support. Ang nagsasabi po nito, isang Major General dati ng Air Force. So sa kabuuan, ang kada aircraft na nakatambay lang, hindi naman nakatambay, parang walang wartime, hindi pa walang gera. Peacetime. At peacetime. Gagastos ka ng 8.4 million US dollars kada isang jet, which is nasa 487.2 million pesos kada isang jet. So kung isusuma total mo ang Ilang jet ba yan? 20. Nako. So kung 20 jets ang kukunin, 9.7 billion pesos kada taon ang gagastusin mo dyan. Ano pa yan, ha? O baka dollars, Peacetime operation. $9.7 billion. 9.7 billion pesos na to, or 168 million US dollars. So isusuma mo yan doon sa 323 billion kabuuan, lahat 20 pagbili mo niyan, tapos magmi-maintenance ka or pang-operation mo, 9.7 billion pesos kada taon. And kung meron namang wartime, i-times 2 mo lang yung 9.7 billion pesos. Kaya nga sabi, parang hindi cost efficient kung bibili tayo ng fighter jets na ganito, no, na baka matalo lang tayo doon sa maintenance. Nagbawas pa nga tayo ng sa modernization natin for 2025. Isa pa, kagabi kasi meron kaming nakapanem na former general. Ito kasing wala namang problema sa modernization, pero kakayanin ba? Lalo na dyan, ang maintenance, baka ang laki-laki niyan, 9.7 billion pesos kada taon, hindi pa kasama yung pagbili mismo niyan. And yung mga fighter jets na ito, hindi naman pala ito magagamit talaga pang internal kasi hindi siya kaya pang close quarter daw na battle. Hindi kagaya ng ibang mga jets na yung sa nabanggit mo na mga teroristang Hindi, pang talaga ito. Talagang pang gera, pandigma Bansa sa talaga. bansa. Oo, parang Bansa sa bansa ganun. na labanan. Ang suggestion nga ng general na nakausap natin, kung gusto talaga na maging cost effective, is yung mga missiles. No, yung ground to yung surface to sea, surface to air. Kasi yun, mas dihamak na mas mababa yung halaga, pero ayun nga, makakadepensa ka pa rin. Kung yan ang gagamitin natin, do you think na lamang tayo sa magiging kalaban natin pang depensa?
hindi rin sila gagamit ng high-tech na klase ng gamit na pandigma. Tayo lang talaga yung high-tech. So yung mga ganun na inuuna nila, pina-priority nila sa mga panahong ito, Doc, na talagang pag bumili ka ng ganyan, magiging attractive ba tayo sa mata ng mga investors? Anong basa mo dito, Doc? Yung mga military-industrial complex na investor silang ma-attract dyan, ano? The thing is, while you were talking, I did some quick back of the envelope calculations. And what I found was that the total cost of these fighters, including the yearly maintenance, yung yearly operational cost, kung peacetime yan, would be approximately around 1% of the country's gross domestic product already, Admar. That is quite substantial. Bigyan ko kayo ng konteksto, ha. Yung mga NATO countries, Admar, yung mga NATO na bansa, required sila na mag-spend ng 2% ng kanilang military for defense. 2%. Buong ano na yun, ha? Buong military na yun, defense, 2%. Pero sa atin, kung bibili natin yung aircraft na yan, halos 1% na ng GDP natin. Ang cost at saka operational cost, yung acquisition cost at saka operational cost nitong mga F-16 fighters na ito. So it's very expensive for us. Kumbaga sa ngayon, bagamat maganda, Admar, aspirational yan. Tama, maganda naman talaga. Kasi kasi ano yan that is a credible defense yan. Meron kang ganyang mga kagamitan sa iyong arsenal. Actually, maganda yan kung can afford natin. Kung mayaman na. Sa kaso sa ngayon, Admar, hindi natin ma-afford muna yan sa ngayon. No? In fact, natagalan nga tayo, Admar, bago tayo naging jet-powered, di ba? Kasi nga, ang tagal nating tora-tora yung ating mga eroplano, yung mga propeller pa nung panahon. Wala na dong World War II. Wala na dong parang dati daw, ang Philippine Air Force naging Philippine Air. So ngayon, medyo Wala nang force. Ngayon Pero, merong Admar, force na. To be fair, nung araw, alam mo yung Blue Diamonds? Tama. Yung Blue Diamonds na yan, they're very famous. Yun yung mga Kasi F5. may mga kamag-anak ako sa Air Force, Admar, no? Mga iba pa nga, mga aircraft mechanic, no? May mga relatives ako dyan. May mga pinadala pa sa US para mag-training nung unang panahon. No? So may mga ko dyan, may mga kamag-anak ako sa Air Force. And there was a time, Admar, na yung ating Air Force was really looked up upon by other countries. No? There was a time. And nangyari because of underfunding, no, napabayaan. Lately na lang tayo na nagkaroon nga nitong mga jet na kagaya yung mga F5. Yung nag-crash, di ba? Itong nakarang linggo lang. Yung FA-50, yan yung pinakabago natin, which is yung umpisahan niyang binili, panahon ng Pinoy administration, patuloy sa Duterte administration. Yung F5 na sinasabi natin, yun yung panahon, di ba, may gulo sa Mindanao, like Abu Sayyaf and MILF noon. Early 2000 yun. Pero dahil sa sobrang tanda, nag-retire na rin yun. So mula noon, wala na tayong mga fighter jets talaga. Bumalik lang siya noong... yan yung ginamit, Admar, dun sa battle, dun sa Camp Abu Bakar. Yes. Maalala mo yung Camp Abu Bakar. Yan yung ginamit doon. Isa din yan sa mga kinukonsidera ni kagabi na interview namin si General Monteagudo dahil mataas na yung maintenance at hindi mo alam hanggang kailan lang ito. Kasi yung F-16, hindi ito yung pinaka-latest Latest ito Hindi dati na, rin, di ba? Sikat talaga yung F-16 dati. Nung siguro mga 90s ba? Yung batang Panahon 90s yan. Oo, di ba? F-16. Ano na tayo ngayon, di ba? Hindi lang naman ito yung pinakabago. Kumbaga, bago lang sa atin ngayon kasi compare sa ating mga jets. Ito yung, pero kumbaga kung hanggang saan kaya natin na mag-maintenance ng ganyan. Kaya nga, ang suggestion, why not, maliban sa pagpapayaman muna sa Pilipinas, doon muna tayo sa like missile defense system. Kasi like meron palang mga, halimbawa, nagbigay na example si General Monteagudo, like sa Palestine, tama ba? Palestine, yung mga umatake doon sa Israel, sila lang yung gumawa nun. 'Di ba? So, 'di ba meron tayong bongbong missile, bakit hindi natin na ipagpatuloy yung mga ganun, 'di ba? So kumbaga, pag-aralan natin na mas cost efficient kasi siya, 'di ba? At hindi mo rin matitiyak na... Nakita ko, Admar, yung bongbong rocket, parang paputok lang yun Nakita ko sa video. Hindi, yung panahon ni Marcos Sr. 'Di ba? Parang paputok lang yun.
Alam mo, yung ganito yan, ano? Tama yung general na nakausap nyo kasi nga, kailangan cost efficient tayo. Kailangan, kailangan Oo. yung can afford natin. Realidad. But at the same time, visible, magagamit. Ah. Ano? Pero Admar, speaking of mga fighters, kung tayo F-16 pa lang yung kinoconsider, ngayon kasi F-35 na eh. Ayun nga. Dito sa Canada, ang gustong bilhin ng Canada yung F-35. Kaso nga lang, ugod ng mahal, medyo kami rin dito, medyo umiiwas kasi apakamahal. Alam mo yung F-35, Admar, meron na siyang vertical take-off, short Hover. take-off, and Hover. vertical landing. Mm. So pwede siya mag-land na vertically, pwede rin siya mag-take-off na napaka-iksing runway lang kung meron kang aircraft carrier. So Oo. yun yung gustong bilhin ng Canada, pero napakamahal, Admar. Siguro kung bibili natin yun, baka yung buong fleet na yun, baka buong ekonomiya na ng Pilipinas yung value ng operational cost Iyon doon, nga. tsaka yung maintenance. Kumbaga, kung magagamit natin yung F-16, ang isa pa sa debate niyan, do you think, halimbawa, yes, meron tayong modernong klase ng fighter jet. Yung magiging kalaban ba natin, halimbawa, kung magagamit natin yan, do you think na, lamang tayo? Di ba? Lamang tayo, mas may lamang pa. We should go back, we should step back din kasi alam mo, kailangan ba talaga natin? Ilang bata, Admar, pwedeng mapaaral yung sa budget na yan, na mabibili ng F-35, F-16 na yan. Ilang ospital ang pwede mong may pagawa, di ba? Ilang kababayan natin ang makakakuha ng libreng dialysis out of that money. Di ba? Ilang mga kababayan natin ang makaka-receive ng chemotherapy sa kanilang cancer. Yes. So kumbaga, isipin din natin yan, yung ganyang klaseng cost bago tayo. Pero may bumili ng tanong mga dyan armas. na medyo mas magandang itanong. Ilan ba ang magkakakomisyon? Yun, alam mo, you can read mind, Admar. Yan yung nasa isip ko. Bago mo sinabi, yan lang inisip ko eh. Kikita dyan sa bentahan na yan ng eroplano. So may mga nagpupush yan kasi merong kikita dyan. Pero tandaan din natin na may malaki yung opportunity cost na mawawala sa atin because of that. Oo. So kumbaga, parang hindi naman tayo tutol sa modernization. Iayon lang sa budget. Parang pagkagaya sa pamilya. 'Di ba? Gusto mo nang magkaroon ng magandang bahay pero yung kita mo minimum lang. Gusto mo magka-mansion. Alangan uutang ka ng uutang. Paano mo mababayaran yung mga ganyan? Marami ka bang ibang mga kaya magnakaw. Di ba? Magnakaw ka para makabili ka ng mansion. Yun yung din, di ba? So, marami tayong kilalang gumagawa niya. baka pwede na maging cost efficient tayo, which is maganda nga eh. Kaya naman siguro. Kasi minsan na tayong nag-develop, gaya nga sabi ko sa'yo, na yung bongbong rocket, meron na yan noon eh. Mga ganyan. In fact, nasa museum ng Philippine Navy ata. Kaso nga lang, di ko lang alam, tinaman na, puro na import tayo eh. Mas more tayo in import na eh. Di ba? Kasi sa import, madaling magka-komisyon. Tanong yun ha. Tanong yun. Oo. So, alam mo, napalipad kaya nila yung bongbong rocket? Yan ang gusto kong i-research din eh, sa kasaysayan, kung napalipad ba nila yun? At kung lumipad yun, gaano ka-high yung inilipad, Admar, nung bongbong rocket na yan? oo. Gaano katayog yung naging paglipad or Isa sa baka mga- support, no? Hindi natin alam. Isa sa mga suggestion ni General Monteagudo, and, by the way, siya yung NICA dati, ni former President Yes. Rodrigo Duterte. Ang niya is yung pagbili natin ng BrahMos, okay daw yun. BrahMos yung sa Indian made, di ba? Mga ganon, mas okay daw yun. Kasi pwede kang pangdepensa, kung nasa karagatan, pwede mo i-deploy, kung saan-saan. No? Hindi naman tayo pwede rin gayahin ninyo yung Israel, yung mga ganyan. Kasi kung pangdepensa lang din naman ang sadya natin at hindi naman tayo kumbaga magiging pang-opensa sa giyera, kumbaga para kung madadamay tayo, at least meron lang tayong pang-depensa. Di ba meron ng mga ganyan ngayon na klase ng mga missile defense system na baka mas makakamura pa tayo. Di ko alam, mura ba yung Iron Dome? Pero alam mo, Admar, isa rin magandang tanong sa ating mga policy makers. Bakit tayo focus na bumili ng mga armas sa ibang bansa? Bakit hindi natin pag-aralan na tayo gumawa mismo? Yun Diba? nga. So why not we Oo. make our own indigenous defense industry? No? Meron tayong robust, Admar, na armor manufacturing, ng mga armored. Meron tayo niyan. No?
Pero ang wala tayo yung ballistics. Mm. Kasi yung ballistic ini-import natin yung mga missile, kagaya nabanggit mo yung mga BrahMos na ini-import natin. Oh, yun nga. Kasi So, minsan na tayong nag-ano niyan gaya ng sabi ko sa iyo, yung panahon ni Marcos Sr., minsan na tayong nag-aral ng mga ganyan. Why not ipagpatuloy na lang? Kagaya ng ibang bansa, halimbawa sa Palestine, yun pa nga yung kanilang ginagawang 'di ba? Yung mga rockets nila. Nasasalo lang ng Iron Dome, pero yung iba nagiging successful din sila. Why not mag-develop din tayo ng ganun na makakatipid din tayo habang nagpapayaman? Pag mayaman na tayo, Alam mo, Admar, iba na rin ang gera ngayon kasi. wala na. Ang gera ngayon, hindi na kagaya ng conventional na harapan. Ngayon ay asymmetric warfare na Mm. So halimbawa, kagaya ng paggamit Admar ng drones. Oh, Yung mga drones ngayon, ginagamit na siya as weapons. tama. Murang mag-produce ng mag-drone. Pwede mong i-mass produce, mura at epektibo. Nakita natin yung mga drones ginagamit sa digmaan sa Ukraine at Russia. Nakita na natin yan, ano? So may mga iba pang mga weapons na pwede tayong mag-focus na medyo cost-effective na hindi ganyan kamahal na uubusin niya ng yaman ng ating Ano bang bansa. pinaka-modern na gera ngayon? Ukraine and Russia. Meron ba silang Sa ngayon, oo. meron ba sa silang ngayon, mga ginamit talaga ng husto yung sa mga fighter jets nila? Uso pa ba Meron yung din sa mga... kaso, Admar, ng Hamas. So sa Hamas tsaka sa Israel, no? Bakit nasabing modern yan? Kasi diyan natin nakita yung power ng mga Iron Dome. Oo, mga rockets na sila. Mm-mm. Yung F-16 ba natin, hindi niyan kayang padapain ng mga surface or sea-to-air missile ng mga kalaban. Di ba? Kahit o kaya yung bongbong rocket, pinalipad mo, tatamaan yung mga F-16. Diba? Diba? Kaya napakalaking achievement no. Baka Diba? magiging sayang lang, 'di ba? Meron nga tayong bagong binili na mga na bumabagsak lang yung mga Black Hawk natin. So kumbaga iayon ang ugali sa ganda. May mga ganun, 'di ba? Kumbaga, tama kami, kasabihan tayo yan, parang iayon mo yung paggastos mo dun sa means mo. Oo. Don't live beyond your means. No? Ganun Hindi yun. natin sinasabi wag tayong mag-modernize. Maganda naman talaga 'yan kasi lalo na magagamit. Lalo na pag yung mga air assets natin na magagamit natin sa panahon din ng kalamidad. Yun yung kinaganda rin sa panahon ni PRRD kasi pinag-aralan nila na bumili ng karagdagang air assets na magagamit during calamities din. Kaya nga hindi lang yung mga makaluma World War II na UE helicopter, 'di ba? Meron natin mga Black Hawk, mga iba pang mga klase ng mga na magagamit natin during sa mga ganyan din na mga sakuna, no? Sana Kaya nga alam mo, Admar, may dagdag po rin dyan. Doon sa mga kababayan natin na gusto tayong makipag-away sa China. No? Kasi marami tayong kababayan ganyan, no, Admar eh. Gusto talaga na awayan ng China. Kaya ba natin mag-produce ng sarili nating armas kung magkaroon man ng kaguluhan? Kaya ba ng industrial capacity natin, no, na mag-produce ng barko, mag-produce ng eroplano? Hindi natin kaya eh. Ang ginagawa natin, again, importation. We are importing weapons. Na kung saan na yung mga weapons na ito, napakamamahal pag in-import mo. So, kung yung mga kababayan natin na talagang rabid, no, na makipagdigmaan sa China, marami tayong kababayan ganyan. Gusto nila makipaggera. No, yung mga iba nga pumupunta pa ng South China Sea, nagpapa-float pa ng mga boya eh. Oo. May mga nakasulat. Diba? May mga ganyan silang drama. pero may mga tahanan na sa ibayong dagat in case na magkagera. Oo, mayayaman na yung iba. Nasa US pa nga. Yung iba nandito sa Canada, nandito sila nang gugulo. No? Okay lang So, sana kung ang warfare is yung hindi makabago na panahon pa ng kagaya ng sa World War II na magde-deploy ang mga kalaban, dala ng barko, magde-deploy, bababa yung mga sundalo, tatakbo. Kung mga ICBM na lang ng mga iba na, oo. parang kagaya ng ginagamit ngayon at panakot ng North Korea. Di ba? Oo. Di ba so, ibang klase? Isang tawid lang yan dito sa Pilipinas. Nung sinabi mo na parang nung araw, na-imagine ko yung mga kabayo pa yung ginagamit. May mga espada pa nung araw. No? Hindi na ganon. No? Ngayon, ICBM na ang ginagamit. Oo, mga lumilipad na lang. Okay lang so, sana ngayon. Okay lang sana kung mas modern yung ating klase ng eroplano. Modern din yung mga kalaban. Hindi naman yung mas updated sila. So, yung kumbaga walang katiyakan. So, wala. Yung mga fourth and fifth generation fighter ng China,
ilalaban mo yun doon sa mga super tukano natin. Di ba marami tayong super tukano, ilalaban mo yun doon. Wala, Pangdepensa lang daw yung sa atin. Oh, pangdepensa lang daw. Hindi naman daw pang-atake daw yung sa atin. Pero alam mo Admar, yung mga, lalo na sa Air Force natin, actually yung ating military, believe din ako sa kanila kasi they're able to accomplish yung mga mission nila with very limited doon na mga Resourceful. Napaka-resourceful ng mga Pilipino. yung mga ating mga MUP na matitino, ano? Ano talaga, saludo po ako sa inyo kasi talagang tama ka, Admar, resourceful is the word. Ano? Given limited yung kanilang kagamitan, na-achieve nila yung mga mission objectives nila kahit na luma yung aeroplano, minsan yung mga baril nila makaluma, nakakagaano pa rin. Ang problema dito, mahirap na nga tayo pag nagkaroon ng gera, hindi naman yung mayaman yung nananalo sa gera eh. Oo. Kahit nga actually ang yumayaman, Admar, yung nagbebenta ng armas. Ayun lang, tsaka yung yung nagkomisyon. Yun lang. Yun, yung mga ka-opisyalis diyan na kumita. Tsaka may bahay na sa abroad. Makaiwas na. Doc, maraming salamat. Baka nga iba masalubong ko pa dito, nagja-jogging. Doc, maraming salamat po sa ulitin. Ingat po kayo. Always a pleasure sa iyong programa, Admar, sa ating mga taga-pakinig. Mabuhay